Eto no, ang expectation ng tao, Marcos administration, matindi ang infrastructure. Alam ba ninyo, dyan sa ang program ng DPWH, nagkagulo-gulo. Bakit? Zero. Zero ang foreign assisted projects. Ibig sabihin, lahat ng flagship project, zero rin. Ano ba ipapakita? Ako nahihiya, pati ang expectation ng tao, labis-labis ang kalsada, ang puerto, airport. Kinakabahan ako. Sira pati ang pangalan ng Pilipino niya. Baka nasa bahagi ka. So yun mga yan, nanggagaling po yan doon sa may bahagi ng Clark, no? At makita natin dito, ito yung dito sa northing side nitong expressway. So ito yung ginagawa nila na foam traveler, yung balance cantilever bridge. So makita natin yung foam traveler na nasa taas at magkabila nitong poste para balance naman yung nila, pagkakast nila. Yan, no? So dudugtong na yan doon sa isang poste at ito namang side na to, dudugtong din ito dito sa kabila namang side na yung magdugtong sila dyan sa gitna nitong expressway. So yan o, ganyan kalapad yung expressway na yan. Yan o, lapad itong expressway na to, lapad to. Yan, ganyan kalapad. So yan, dyan sa gitna dito, dyan sila magdugtong itong ginagawang cantilever bridge. Yan o. Yan. So ito naman yung kadugtong doon sa kabila, yung sa may north side nitong expressway. Ito naman sa may south side na ito. So yan o. Nakita natin 1, 2, 3, 4. Apat na segment. So ilang segment na lang siguro, dalawa na lang at magdugtong na ito dyan sa gitna. Yan o, kita natin. So papunta yan dito. So dito naman yun. So itong direction na to ay papunta na po yan doon sa may Clark Station, malapit sa SM Clark. Yan o. So makita natin na tapos na yung mga poste dyan. At ito na lang yung kanilang ikakast na to, itong isang isang span na ito. At dalawa na lang siguro, dalawang na lang yan. Dalawang segment na lang at magdugtong na yung dalawa na yan. So dito po ito sa may south na poste nitong ginawang cantilever bridge dito sa may tatawid dito sa may expressway dito sa may Clark. Yan oh. So yan po yung expressway at may abang dito sa kabila, no? So, dito lang sa kabila pinapadaanan, pero mayroon ng abang dito pag madami ng sasakyan, bubuksan na nila dito. So, malapad tong ginagawa nila dito. For the future to, pag madami ng dadaan dito. Hindi, yung iba kasi unprogrammed. Kasi nga 27 lang ang nasa DSWD. The remainder is in the unprogrammed. Now, if it is really, sincerely an anti-inflationary program, addressing the high prices of rice, then are we to assume that we will hope and pray that by June perhaps or by September perhaps there will be savings? In the meantime, wag mo nang kakain. Huwag mo nang makunin yun. May ganun. Nalilito ako talaga. At saka, sabihin ko na yung dalabhati namin lahat. Eto no, ang expectation ng tao, Marcos administration, matindi ang infrastructure. Alam ba ninyo, dyan sa ang program ng DPWH, nagkagulo-gulo. Bakit? Zero. Zero ang foreign assisted projects. Ibig sabihin, lahat ng flagship project, zero rin. Ano ba ipapakita? Ako nahihiya, pati ang expectation ng tao, labis-labis ang kalsada, ang puerto, airport. Kinakabahan ako. Sira pati ang pangalan ng Pilipino niya. Baka nasa bahagi ka fan expectation na assumption. Ay, nako, hindi ko alam. Infra, ano dito yun? Okay, wala namang sinasabi na infra project. Yun nakalista, nandiyan pa rin, nakatenga pa rin sa DPWH. Ang DPWH, halos magkano na lang ang maintenance fund. Yung EDSA, lalala pa yung sitwasyon niya. Kasi magkano kakarampot na lang yung maintenance, yung right of way.
Bilyon-bilyon ang utang ng gobyerno, 66 billion yata. Ang inallocate 300 million. Utang natin yan sa mga may-ari ng lupa na magandang loob at ibinenta para magkaroon ng kalsada. Mga dekada-dekada yung iba. Paano bubuksan lahat ng kalsada sa Mindanao? Walang right of way. Walang right of way sa mga isla na kulang ang mga kalsada. Paano yan? Tapos yung pre-engineering. Ayan, yung mga engineering, wala rin pondo. SCBDs. Lahat, saan napunta lahat ng mga pera niya? Okay. Pero yung foreign assistant, abalang-abala ako kasi sirang-sira ang pangalan niya, natin yan. Wala nang magpapautang sa Pilipino, kahiyaan natin yung labis-labis. At nagbabayad tayo ng ano yun, yung holding handling fees pa yun, para i-reserve yung pera para sa atin. Ma'am, I'm giving you the floor if you wish to Ayun, answer. Aaron. Sir, Hello, Aaron. two questions lang. Yung being the chairperson of the Oversight Committee for the DSWP, ano po ba yung maging next action niyo for the ATAC program? Yes, I think I'll have to talk very seriously to all those concerned at himayin ng maigit kung anong mga pangyayari. At kausapin rin natin ang ating mga appropriations and finances para magkasundo naman tayo sa tamang proseso. Kung nabubulabo diyan sa pamamaraan ng koleksyon ng PI nila, nabubulabog rin kami sa pamamaraan ng pagbabudget. At sabi ko nga, hindi pwedeng basta-basta itong budget na to. Kasi ito na yung gagamitin sa eleksyon. Klarong-klaro. Nalumobo siya eh. Yung in-apply ng presidente, X amount lang. Abay, halos 20% dagdag. Saan manggagaling yung 16 to be exact? Nag-16% increase. Saan napunta yun? Wala naman tayong nararamdaman sa mga magsasaka. Wala naman bagong irrigation project na pagkalaki-laki. Wala naman bagong mga airport or malalaking lansangan kasi zero nga yung foreign assistance. Saan napunta yung additional 16%? Zero. Unheard of. There's not a single flagship program that will proceed as a result. Yes lang, sir. PDA Party List Representative Dominique Nograles denied that she was behind the PI initiative in Davao City. Sabi po niya, nasa abroad siya nung time na yun. Kumbinsido po ba kayo sa alibay? Well, I think the evidence will have to stand on its own. Sa katutak ang aming affidavit at napakaraming testigo. Maraming in-identify na party list, hindi lang naman sila, kundi yung Tingog, na-identify, Marino, senior citizens, marami kasi. Pasensya lang, bato-bato sa langit, ang tamaan wag magalit, dahil ito lang yung mga taong nagsasalita, hindi naman ang galing sa akin. Wala naman akong inaakusa, wala naman akong inaaway, magkakaibigan tayo lahat. Wala akong magawa sa lumalabas sa hearing. Testimonies only, no evidence yet ng may mga... Well, there's evidence in the sense that yung mga iba't ibang mga coupon na pinamigay, kasi very organized eh. Meron silang mga formularies, yung mga form, sinoli nila, dala-dala nila yung form kasi gusto nilang i-withdraw. Nagpapirma sila, tapos ina-erase nila, pinubura nila, kasi gusto nila mawala na eh. At saka, yung iba naman, nabigyan ng food packs, tapos meron silang mga coupon. Doon sa Davao, iba, kada distrito. May picture ng bundok, may picture ng eagle, iba-iba. So alam mo kung anong distrito Sino ka. nakuha kay Chairman Garcia commitment to stop the... Well, he already stopped, as ordered by the president, he has stopped the acceptance of submitted signature. But the question remains, there are millions of signatures already with the COMELEC, already accepted. So, that's the question. Aanhin yun? Ibabasura ba yun? Sabi niya, hindi, andun lang. Kapag andun lang, pwede pang gamitin yan sa mga susunod na PI. Wala namang expiry date yung mga permang yan. Sabi niya, oo, pwede pang gamitin. So, malayo pa yung 2025, malayo pa sa, mas lalo malayo yung 2028. Pwedeng i-recycle upcycle yan. Ang akin, hindi ba dapat isoli sa tao yan? Basura yan, sunugin yan, or something, di ba? I-recycle yan, itapon na muna yan.